Magandang araw, mga bata. Ngayon, tumayo muna ang lahat at tayo ay magdasal. Okay. Okay. Magsiupo na po para bago po maupo, pakipulot ng mga basura sa inyong ilalim ng upuan at pakitapon sa basurahan. Okay, magsiupo na po ang lahat. Ngayon naman, bago tayo magsimula, magtatala tayo ng mga liban sa klase. Sino ang wala sa klase ngayon? Okay, magaling dahil lahat ay nandito. Ngayon, bago ako magsisimula sa ating talakayan, magbibigay muna ako ng mga alituntunin para iyong sundin habang tayo ay nasa talakayan. Okay? Ngayon, ang una ay makikinig lamang kay guro habang nagsasalita si guro sa unahan. At bawal makipag-usap sa katabi. At sa akin lamang po makinig. At kung sasagot, itaas lamang ang kamay. At tatawagin ko po kayo upang kayo ang magsalita. Ngayon naman, simulan na natin ang ating aralin. Okay. Ngayon, nung nakaraan nating aralin, pinag-usapan natin ang bago tayo pumunta sa ating bagong talakayan, bagong aralin. Nung nakaraang aralin natin, pinag-usapan natin ang pangalan. Okay. Na ang pangalan ay pangalan ng tao, bagay, hayop, lugar, at pangyayari. Okay, magaling. Ngayon naman, sinong makapagbibigay sa akin ng halimbawa ng pangalan? Isang pangalan, isang pangalan ng tao, isang pangalan ng bagay, isang pangalan ng hayop, isang pangalan ng lugar, at isang pangalan ng pangyayari. Okay, ikaw. Okay, very good. Ikaw ang Nika. Okay, magaling. Ikaw naman. Okay, napakagaling talaga ng mga bata ngayon. Mukhang ang dami nating natutunan ngayon nung nakaraan nating aralin. So, bago tayo pumunta sa ating bagong aralin, may babasahin muna tayong maikling kwento. Okay, ang maikling kwentong ito ay tungkol sa batang si Ambo. Okay, maganda ito mga bata. Ako ang unang magbabasa at sunod naman ang unang pangkat at ang sunod naman ay ang pangalawang pangkat. Okay, ako muna ang magbabasa at pagkatapos natin basahin ang maikling kwento, magtatanong ako ng dalawang tanong para sa inyo upang sagutan ninyo. Okay, sisimulan na natin ang ating maikling kwento, ang batang si Ambo. Okay, ang batang si Ambo ay araw-araw naliligo. Ngipin ay sinisipilyo upang hininga di bumaho. Okay, ikaw ang unang pangkat naman, pakibasa po. Okay, magaling. Ang pangalawang pangkat naman, pakibasa. Okay, very good. Magagaling magbasa ang mga bata ngayon. So, sino ang bata sa binasa nating maikling kwento? Okay, ikaw, Nika. Okay, si Ambo. Si Ambo ang bata sa binasa nating kwento. Ngayon naman, sa kwento nating nabasa, anong klaseng bata itong si Ambo? Ikaw, Janice. Okay, ang batang si Ambo ay malinis na bata. Okay, malinis si Ambo sa kanya katawan. Lagi siyang naliligo. Okay. Ngayon naman, bago tayo pumunta sa ating pinaka-talakayan, may papakita ko sa inyong mga larawan. Okay. Ngayon, sasabihin nyo sa akin kung ano ang nasa larawan at sasabihin nyo sa akin kung ano ang masasabi ninyo sa larawan. Okay, ito ang unang larawan. Okay, anong masasabi ninyo sa unang larawan? Ikaw, Ben. Okay, ang larawan na makita natin ay Bulkang Mayon. Anong masasabi mo, Ben, sa Bulkang Mayon? Okay, ito ay maganda. Okay, sa susunod naman na larawan. Ikaw,
Mika. Okay. Ang nasa larawan ay basket ng prutas. Ngayon, anong masasabi natin sa basket ng prutas na nasa larawan? Okay. Masarap. Okay, very good. Ngayon naman, sa pangatlong larawan, anong makikita natin sa pangatlong larawan? Okay, makikita natin sa larawan ng isang buong pamilya. Ngayon, anong masasabi natin sa isang buong pamilyang nasa larawan? Okay, masaya po sila. Very good. Ang gagaling ng mga bata. Ngayon naman, pupunta na tayo sa ating bagong aralin. Ngayon, ang bago nating aralin ay patungkol sa pang-abay at pang-uri. Ngayon, aalamin natin ang kahulugan ng pang-abay at pang-uri. At ahalamin natin tutukuyin natin ang kaibahan ng pang-abay at pang-uri at gagamitin natin ito sa pangungusap. Ngayon mga bata, sinong may alam sa inyo kung ano ang pang-abay at pang-uri? Okay, wala. So, kung wala, dumako na tayo. Tara, dumako na tayo at alamin natin kung ano ang pang-abay at pang-uri. Ang una nating tatalakayin ay ang pang-abay. Okay, pakibasa mga bata kung anong kahulugan ng pang-abay. Okay, magaling. Ang pang-abay daw ay salitang naglalarawan o nagbibigay turing sa pandiwa, pang-uri o kapwa nito, pang-abay. Okay, halimbawa, pakibasa ng una nating halimbawa. Ikaw, Jessa. Okay, magaling. Sabi dito, ang mamamayan ay mataimtim na nananalangin upang makaligtas sa malakas na bagyo. Okay, ang ginamit ditong pang-abay sa unang halimbawa ay mataimtim at ang pandiwa na nilalarawan nito ay nananalangin. Okay, very good. Pangalawang halimbawa, pakibasa, Jessa. Pakibasa, Jenna pala. Okay. Okay, very good. Ang sabi dito sa pangalawang halimbawa, di gaanong magaling lumangoy si Jason. So, alin dito ang pang-abay, mga bata? Ang pang-abay dito ay di gaano. So, ang nilalarawan niya ay magaling. Di gaanong magaling si Jason. So, ang pang-abay dito ay di gaano at ang pang-uri naman na inilalarawan nito ay magaling. Okay. Ngayon, maikatlo ako ditong halimbawa. Babasahin ko ito at isasabi nyo sa akin, magtataas kayo ng kamay at sasabihin nyo sa akin kung ano ang pang-abay na ginamit dito. Sabi dito sa pangatlong halimbawa, totoong matalino ang mga matatalino totoong matalino ang mga bata. Okay. So, sa binasa kong halimbawa, ano ang pang-abay dito? Ikaw, Jenica. Okay. Totoo ang pang-abay dito sa pangungusap at ang pang-abay na, ang kapwa nito pang-abay na inilalarawan ay matalino. Okay. Ngayon naman, naintindihan na natin kung ano ang pang-abay. Ngayon naman, magtungo na tayo sa pang-uri. Okay. Pakibasa ng kahulugan ng pang-uri. Ikaw, Benny. Okay. Sabi dito, ang pang-uri ay salitang naglalarawan sa panghalip o pangalan. Magaling. Okay. So, magbibigay ako ng halimbawa para mas maintindihan natin kung ano ang pang-uri. Ang pang-uri ay naglalarawan ito sa panghalip o pangalan. Ngayon, ito ang unang halimbawa. Pakibasa po,
Jenica? Okay? Okay. Sabi sa unang halimbawa, ang malalagong na dahon ng puno ang kanilang pananggalang sa init. Okay. So, alin dito ang pang-uri mga bata? Ang pang-uri dito ay malalagong. Okay. Ngayon, ang inilalarawan ng malalagong ay ang pangalan na dahon. Okay. Sa pangalawa naman na halimbawa, pakibasa po. Janice? Okay. Sabi dito, busilak ang puso niya. So, alin dito naman ang pang-uri na ginamit sa pangungusap? Okay. Sabi daw dito, ito ay busilak. So, ano ang busilak? Ano ang nilalarawan ng busilak na nasa pangungusap? Ang pangalan na puso. Okay, magaling mga bata. Ngayon naman, magbibigay ulit ako ng isa pang halimbawa. At kayo naman ang tutukoy kung anong pang-uri ang ginamit natin. Okay. Sa pangatlong pangungusap, pakibasa po at pakisagutan. Nika? Okay. Sabi dito ni Nika, mayroon akong pula na damit. Okay. So, dito sa pangungusap, sinabi niya na ang pang-uri ay pula. Tapos, inilalarawan daw nito ay ang pangalan na damit. Okay, tama ba si Mika sa kanyang sagot? Okay, magaling. Ngayon, palakpakan natin ang ating mga sarili. At dahil natukoy natin ang kahulugan ng pang-abay at ang pang-uri. Ngayon, kung may tanong pa ba kayo mga bata sa ating pinalakay ngayong araw? Okay, wala na. Kung naintindihan na, sino makapagbibigay ng pangungusap na may pang-abay? Okay, ikaw, Nika. Okay, sabi ni Nika, si Ana ay masipag mag-aral. So, si Ana ay masipag mag-aral. Ang ginamit doon na pang-abay ay masipag. Naku, galing naman ni Ann. Ni Nika. So, sino naman ang makapagbibigay sa akin ng isang pangungusap na may pang-uri? O ikaw, Nicole? Okay, sabi naman ni Nicole, ang saging ay matamis. So, ang saging ay matamis. Anong pang-uri sa sinabi na pangungusap ni Nicole? Okay, matamis. So, ang matamis ay inilalarawan nito ang pangalan na saging. Okay, magagaling. Palakpakan natin ang ating mga sarili dahil nakuha na natin kung ano ang ating talakayan ngayong araw. Ngayon naman, dumako tayo sa pangkatang gawain. Ngayon, ipapangkat ko kayo sa tatlong pangkat. Ito ang pangkat 1, pangkat 2, at pangkat 3. Ngayon naman, gumawa ang unang pangkat ay gagawa ng isang tula na may 6 na pangungusap. At gagamitan inyo ito ng pang-abay at tutukuyin ninyo kung ano ang pang-abay na ginamit. Sa pangalawang pangkat naman, gumawa kayo ng maikling kanta at gagamitan ito ng pang-uri. Ngayon naman, tutukuyin ninyo kung ano ang mga pang-uri na ginamit ninyo sa maikling kanta. Para sa pangkatatlo naman, gagawa kayo ng maikling kwento na may pang-abay at pang-uri. At tutukuyin nyo naman kung ano yung mga pang-abay at pang-uri na ginamit ninyo. Okay, bago nyo gagawin ang gawain, magbibigay ako ng mga alituntunin na kailangan natin sundin, kailangan sundin ng mga pangkat para maging matagumpay ang inyong pangkatang gawain. Okay, andito siya sa pisara. Pakibasa po. Okay, magaling. So, kailangan ninyong makipagtulungan sa inyong mga kaklase, kagroup, kapangkat. Okay, pangalawa naman. Okay, sa pangatlo. Okay, at sa pang-apat. Okay, ngayon,
kailangan po ninyong sundin itong mga alituntunin na nandito sa Kisara at para sundin po ito. Ngayon naman, bibigyan ko kayo na 10 minuto bawat pangkat para gawin ang inyong mga gawain. Okay, magsimula na po. Okay, tapos na po ang pangkatang gawain. Ang pangkat una po ay pakitalakay na po sa unahan. Okay, magaling ang pangkat una. Sa pangkat pangalawa naman. Okay, sobrang galing naman ang pangkat pangalawa. At sa pangatlong pangkat. Okay, magaling. So ngayon, palakpakan natin ang ating mga sarili dahil nagawa natin ang ating gawain. Okay. So, pagkatapos natin gawin ang ating pangkatang gawain, ngayon naman, magtatanong na ako sa inyo mga bata. Anong natutunan ninyo sa ating talakayan ngayong araw? Ikaw, Janice, anong natutunan mo sa ngayong araw? Okay, magaling. Natutunan ni Janice kung ano ang kahulugan ng pang-abay at pang-uri at kung paano ito tukuyin sa pangungusap. Ngayon naman, ano na nga uli ang kahulugan ng pang-abay? Okay, magaling. Ang kahulugan daw ng pang-abay ay salitang naglalarawan at nagbibigay ito ng turing sa pandiwa at pang-uri. Okay, ano naman ang kahulugan ng pang-uri? Ikaw, Benny. Okay, sabi ni Benny, ang pang-uri daw ay naglalarawan sa panghalip at panghalip o pangalan. Okay, magaling. Ngayon naman, dahil lubusan nyo nang naintindihan ang ating talakayan ngayong araw, magbibigay ako ng gawain. Ito po. Okay. May dalawa ditong gawain. Sa titik A at titik B. Sa titik A po, bibilugan nyo ang mga pang-abay na ginamit sa pangungusap. Sa titik B naman, sasalungguhitan po ang mga pang-uri na ginamit sa pangungusap. Ngayon, bibigyan ko lamang po kayo ng 10 minuto para sagutan ang inyong gawain. Ang itong gawain. Kumuha po ng isang buong papel. Okay. Ngayon po, tapos na po ang oras ng ating gawain. Ngayon, iwawasto na natin ang ating mga ginawa para malaman natin kung ilan po ang nakuha natin sa ating gawain. Ngayon, nandito po ang kasagutan. Magpalitan na po ng papel at iwasto na po ang inyong mga kasagutan. Ngayon, sino po ang nakakuha ng 10? Okay, magagaling. Nakakuha sila ng 10. Ibig sabihin ay wala silang mali. Okay, sino naman ang nakakuha ng 9? Okay, magaling naman. Sino naman ang nakakuha ng 8? Okay, sino sa ito? May 6 pa ba? Okay, sino naman ang 5? Okay, wala na pong nakakuha ng 5. So, ibig sabihin lang ay nakinig kayo sa ating talakayan ngayong araw. So, ngayon naman, magbibigay ako ng takdang aralin para sagutan ninyo sa inyong mga tahanan. Ito po, pakikuha po ng inyong mga kwaderno at kopyahin po ito sa inyong kwaderno. Okay. So, may mga katanungan pa ba mga bata para sa ating talakayan ngayong araw? Okay, kung wala na po, atin na itong tatapusin talakayan natin at maraming salamat po sa inyong pakikinig sa akin. Okay, palakpakan po natin ang ating sarili dahil sa pakikipagtalas-tasan sa akin ngayong araw. Okay, salamat po at paalam na sa inyo mga bata.